So, during the Han Dynasty po is they lowered and reduced harsh laws and promoted Confucian values. So, they also gained support from both peasants and scholars. Kumbaga yung Han Dynasty po is meron silang mandate of magandang relationship sa mga tao. Maging sa mga mayayaman man or sa mga mahihirap. So, dahil sa ganun is binabaan nila yung mga taxes, yung mga harsh na rules is binabawasan nila, and promote nila yung mga turo or values ni Confucian. So, mostly naman ang Confucian values is respect or sa pag-uugali ng isang tao. So, ang sunod naman na emperor ng Han Dynasty ay si Emperor Hu o Han Di. So, he is considered as the greatest ruler of the Han Dynasty. So, he also expanded China's borders to Vietnam, Korea, and Central Asia. So, he also opened the Silk Road. So, yung Silk Road po is parang hindi naman siya literally road, kumbaga parang siyang lugar or daan kung saan nagpapalit ng mga material or products ang iba't ibang lugar. So, connecting China with India, Persia, and Rome for trade. And he also promoted the Confucianism and made it the state philosophy. So, hindi lang niya promote yung Confucianism kagaya ng unang emperor, but he also made it the state philosophy, or ito na yung general na philosophy na dapat alamin or aralin ng lahat na pinamumunuan nila. Then, some of the major achievements ng Han Dynasty is the invention of paper by Kai Lun. So, dahil nga sa invention of paper is mas naging madali kung paano kumakalat ang mga knowledge. Dahil hindi na lang para sa mayaman or kakaunti yung mga copies dahil sa sobrang hirap magsulat or gumawa or sobrang mahal ng material. Ngayon is mas naging dahil nga sa invention ng paper is mas naging madali yung pag-spread ng information. Then, dito din sa Han Dynasty na discover yung or na-invent yung seismograph or ito yung ginagamit para mag-detect ng earthquakes na inimbento ni Shanghai. So, the silk, spices, and porcelain become valuable exports. So, naging mataas yung mga values ng silk, spices, and porcelain ng China sa pakikipagpalitan nila sa ibang bansa ng produkto. So, the Silk Road encouraged cultural exchange and spread of ideas and inventions. So, agriculture, yun lang yun. Natatapos doon, kundi pati agriculture improved with iron tools and better irrigation. So, dahil nga sa mga trade, is nagkaroon ng mga bagong ideas ang mga tao kung paano sila mas magpapalali yung mga pagtatanim nila. Gaya na lang ng itong pangpatubig or irrigation. Mas nagiging madali yung kanilang trabaho imbis na kunin nila isa-isa yung tubig or igibin nila isa't isa.
isa-isa is pwede nilang tipa-tipain na lang para umakyat na ng kusa yung tubig. Then, isa pa sa mga major achievements ng Han Dynasty is yung astronomy map stars and develop accurate calendar. So, dito pa lang sa Han Dynasty daws, ang mga Chinese is nakadevelop na ng accurate na calendar. And yung mga astronomy map na stars, hindi lang na sa astronomy, kundi pati na rin sa medicine. So, na-improve yung acupuncture and herbal remedy. So, ang acupuncture po is pag tutusok ng mga needle sa katawan ng tao para malabas yung mga toxins na ika nga nila na yun yung nakakakos ng masamang pakiramdam sa isang tao. And kilalang kilala ang China bilang isa sa mga bansa na gumagamit pa rin ng acupuncture up until now. At sila doon ay isa sa mga pinaka magaling na bansa sa pagdating sa pag-research sa mga herbal medicine. So, hindi lang doon, kundi meron din major achievements sa art and literature, poetry, history, and calligraphy. So, may marami ring pagbabago sa literature nila during Han. And mas nag-boom dito yung mga calligraphy or yung parang mga sayings, kumbaga. So, Confucianism shaped laws, education, and moral value. So, isa na nga sa mga Confucianism belief is yung paggalang sa iyong mga magulang. And marami pa siyang ibang Confucianism belief na tinuturo or kalakip, pero hindi na natin sila lahat iisa-isahin. So, sa Han Dynasty din nagsimula ang civil service exam, which allows officials to be chosen by merit, not birth. So, kailangan, kung gusto mo maging official during this time sa Han Dynasty, dapat mong maipasa yung Han, yung civil service exam. And dahil hindi sila pumipili ng mga official dahil lang sa birth nila. For example, yung isang tao is anak ng official na may mataas na katungkulan. Hindi dahil sa anak siya ng isang official na may mataas na katungkulan, is pwede na din siyang maging official. Kailangan niya munang maipasa yung civil service exam kasi yun yung isa sa mga batayan or kailangan para maging official ka. So, schools and libraries were built for scholars and official. Dahil nga sa kailangan nilang mag-review, nagpagawa sila ng mga school and libraries kung saan pwede silang magbasa-basa at saan sila pwedeng mag-aral para sa civil service exams. Ganyan po yung mga paraan ng pag-exam before. Merong proctor and pare-pare silang may mga bangko dyan. Yan. So, corruption in high taxes weakened the government. So, kaya nga po is parang kanina is parang cycle talaga na sinisira ang magandang dynasty ng corruption. So, corruption and high taxes weakened the government. So, presence uprisings, warlords gained power, leading to the empire's fall. So, parang nawalan din ng mandate of heaven ang Han Dynasty, even after sa magandang mga nangyari sa kanya. So, it is now followed by the Three Kingdoms period.
the Three Kingdom period. So after the fall of the Han Dynasty, China fractured into three rival states. So nabhati naman daw po ang China sa tatlong magkakaibang rival